nangagan. Bulasot mo ha. Yan po, alasang po na. Ay, Bigiraan. Paano tayo mag-iimbestiga kung di ka... Dali lang po. Bihira. Luksan po yan, Senator. Parang bago lang tinakpan. Nahanap na at nasa kamay na ng otoridad si Pastor Apollo Kibuloy. Kinumpirma ito ni DILG Secretary Benhur Abalos. At ito ay nangyari matapos ang 2 linggo na araw-araw na paghahanap ng mga pulis doon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Nahuli na si Pastor Apollo Kibuloy. Ang mababasa sa Facebook post ni Abalos, bandang alas 6:23 ng gabi ngayong linggo September 8. Kalakip ng post ang larawan ni Abalos, si Kibuloy at ang kanyang legal counsel na si Attorney Israelito Torion. Sa hiwalay na post ni Abalos, nahuli na po si Apollo Kibuloy. Sinabi ni Abalos na nahuli si Kibuloy bandang alas 6 ng gabi sa loob ng KOJC compound sa Davao City, kung saan hinahanap siya ng mga pulis mula pa noong August 24, 2024. Samantala, may pahayag naman si Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy, kaugnay sa Facebook post ni DILG Secretary Benhur Abalos Jr. na umano'y nahuli si Kibuloy. Nilinaw ni Topacio na hindi ito naaresto, kundi voluntaryong sumuko sa AFP. Statement of Attorney Ferdinand S. Topacio, Legal Counsel of Pastor Apollo C. Kibuloy. Good evening. Based on reliable information, our client, Pastor Apollo C. Kibuloy, voluntarily surrendered to the Armed Forces of the Philippines, specifically the Intelligence Service of the Armed Forces or ISAFP. He was not arrested, especially not by the Philippine National Police under the DILG. Therefore, it is equal to the highest level of Secretary Abalos to be seemingly taking credit for the non-existent arrest. As usual, Pastor Kibuloy's legal team shall continue to protect his rights under the Constitution and the laws as we prepare for his defense. Samantala, pahayag ni Senator Risa Hontiveros sa pagkakaaresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Mananagot ka, Apollo Kibuloy. You cannot outrun the law. You will not further delay justice. Abot kamay na ng mga victim survivors ang hustisya. Salamat sa kanilang paglalakas loob na magsabi ng katotohanan. We commend our law enforcement agencies for their tireless efforts and dedication, despite Kibuloy's tactics. Dagdag ng senadora. Si Kibuloy ay nahaharap sa mga kasong paglabag sa Section 5B at Section 10A ng Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Bukod dito, may isa pa siyang kaso ng qualified human trafficking na walang piyansa sa ilalim ng Section 4A ng Republic Act No. 9208 na isinampa sa isang korte sa Pasig. Tatlong bagay lamang po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon at mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas.
Lumapag po sila ang C-130, lulan po nitong mga nasabing individual at nakakating po sila dito sa Villamor na around 8:30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9:10 ng gabi po. Sa ngayon po ay nag-undergo po sila ng booking process. Kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot at natapos na rin po yung physical and medical examination. At nangyari po itong pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang 1:30 po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negotiation. So ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. RD, pardon po. Pakiulit po kung paano po nahuli si Pastor Apollo Kibuloy. Apo. I really do not know the details. Pakitanong nyo na lang po si SILG kasi siya talaga ang nakakaalam ng mga detalye nito. Na kami naman ay mga bystanders lang dito sa Davao. Ano pong pakiramdam, RD, na natapos talaga? It's such a relief. Nako, matulog muna tayo. Makabawi ng tulog bukas, fundraising pa. Okay. Magpapasalamat sa akin mga tao bukas kaya I think I'll be preparing some messages for them. Tomorrow, RD, ano ang gagawin natin maliban sa flag ceremony? Like sa ano po? Like kay ano? Well, for one, I would like to give thanks to my people. Yes. Pangalawa is mag-lay ako ng wreath sa puntod ng tatay ko. Nandyan, sa loob ng kampong ito. Okay. What Sa about loob ng kampong ito. Kaya it's really relief na masabi. Mga hindi alam ng mga tao yan. Okay. Pangalan ng tatay ko ay nakaukit sa bato dito sa loob ng kampong ito. And what are you going to do, RD, po doon sa mga lano pong kaso na Okay lang, sagutin natin as they come. Wala problema yun. Pero tuloy pa rin ang mission nyo as PRO 11 Regional Director. I don't know. Depende. Nasa Chief PNP yan at saka kay SILG at saka sa Presidente. Kung tuloy pa ba nila ako rito sa Regional 11 or I'll be given another job. RD, mensahe niyo po sa mga taga-KOJC kay ano po? Ako ay nagpapasalamat sa cooperation ng ating mga kababayan sa mga taga-Davao, sa mga taga-KOJC. Hindi ko lang kung nasasabi, Ding, pahiram na yung cellphone. Hindi ko lang nasasabi sa inyo sa mga nangungutya na hindi ka taga Davao. Wait. Sa mga nagsasabing airplane mode muna natin. Mamirit! Halika. May papakita lang ako. Sa mga nagsasabi na hindi ka taga Davao, ito po ang titulo ng bahay ko sa Talomo. Nakapangalan sa aming mag-asawa. Kita po? Diyan ho sa Talomo yan. Okay. Yan. Nawala, sir. Nawala. Oh. Oh. Kung sa mga nagsasabi po na hindi ako taga Davao, ay may titulo po ang bahay at lupa ko dyan sa Talomo ha. At yan ay nakapangalan sa aming mag-asawa. Yan. Bakit po, sir? Di ba nga question? Hindi nila alam, di ba? Palagi lang ako sinasabihan na hindi ako taga Davao. Taga Davao po ako lehitimo. May bahay ako rito. Sa Bahay at mga, lupa. sa mga panahon, RD, na maraming nagkukutsa sa inyo, sino po ba yung yung parang sandigan nyo most of the time? Ang sandigan ko po ay nakasulat po ang pangalan niya diyan sa bantayog ng mga bayani dito sa loob ng kampo. Bukas mag-aalay ako ng bulaklak. Tatay ko po yan. Anong name, sir? Rodolfo M. Torre, 551354 PC. Rodolfo Torre. Yeah. Taga Davao din siya po. Siya ay First Sergeant ng 456 PC Company sa Coronadal, South Cotabato. Nung noon, ang South Cotabato ay part pa ng Region 11. Are you hoping- Nandiyan ang pangalan niya sa loob ng kampong ito. Are you hoping ba, attorney, na magiging okay na rin ang relationship nyo with Attorney Torion and yung sa mga nakaano natin? Hindi naman kami, I don't like to believe na magkaaway kami ni Atty. Torion. I would like to believe na
We're just playing our roles. He played his role, I played my role. And, well, it turned out well. And hopefully, RD, no? Bali, start na ito siguro panibagong partnership natin para ma-develop or mapangalagaan ng Davao. Yeah, of course. At the very start naman. At the very start. Pero before sir, may surrender feelers na from them. Wala. Si SILG na lang tanongin nyo. Kasi siya talaga nag-break ng news na yan. Because he is the first one and he's the fall person dun sa surrender niya. Pero yung nabanggit niyo sir na kung hindi niyo ito ginawa itong ganitong operasyon ay hindi. I don't like to take credit to take any credit for myself. Ano? This is a concerted effort of everyone involved from mula pare hanggang hulo na trabaho ito. Nakita niyo naman iba-ibang mga region sa mga nandito. Mensahe niyo po, RD, sa mga pulis na magdamag na nagbabantay sa KOJC. Ako nagpapasalamat sa ating mga kapulisan, sa ating mga kabaro na lahat ay napakahirap para sa misyong ito. Sana tuloy-tuloy lang ang trabaho, mahalin natin ang trabaho ito at serbisyong ito. And let's be proud that we did our job today. Pahabol ko lang po, RD. Sinakay po daw sa C1. 30. Yeah, I think yun nga ang nangyari dahil andyan ang aeroplano. So sa Manila na yun siguro. I think so, yeah. Yung C-130 po is nandito sa Davao na mataan kanina. Yeah. Apo. Thank you po. Salamat sir and congratulations. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.